Kilala nyo ba ang isa sa pinakamalaking pandaraya na nangyari sa history? Ating alamin at aralin kung ano nga ba ang nangyari. Tara't ako yun yung samahan, mga kakuns. So what's up sa inyong lahat, mga kakuns. Isang panibagong araw, isang panibagong vlog na naman ang ating tatalakayin ngayong araw. Tara't ating alamin at ating aralin kung ano nga ba ang nangyari sa history. Marahil bago sa inyong lahat to, mga kakuns. Atin lang naman pag-uusapan at ating pag-aaralan kung ano nga ba ang isa sa pinakamalaking pandaraya na nangyari sa mundo. Alam nyo ba, mga kakuns, ang Enron scandal? Marahil hindi pa, kaya't ating alamin, samahan nyo ako na talakayin ito. Hi everyone! Welcome back to my channel. Kung hindi pa kayo nakapollow and subscribe sa aking Facebook page at YouTube channel, please hit the subscribe button and follow button para updated kayo sa mga videos ko. Today, we will talk about the biggest fraud corporation of history. Yan ang Enron. Ating pag-uusapan ang kanilang pag-angat at pagbaba. At ano nga ba ang ating kaalaman na mapupulot dito? Nagsimula ang Enron noong 1985 as an energy company. Enron became a giant in the industry. Dahil sa kanilang mabilis na pag-unlad, alam nyo ba, pinasok na rin nila ang mga businesses na tulad ng electricity, natural gas, and broadbanding. At nung naabot na nila ang rurok ng kanilang tagumpay, sila na ang naging pinakamakapangyarihang corporation sa US. Lingid sa ating kaalaman, mga kakuns, meron rin silang pinagdaanan ng mga struggles and problems sa kanilang kumpanya. Gumamit ang Enron ng accounting fraud para itago ang kanilang pagkakautang at ang kanilang mga kinita. Alam nyo ba, kahit na yung pinakadelikadong bagay ay nagawa na nila, yun lang naman, mga kakuns, ay pinilit nila ang kanilang mga executives employees para mag-invest sa kanilang stocks. Auditing firm Arthur Andersen was involved in covering up financial misdeeds. Kaya ang nangyari, mga kakuns, walang kaalam-alam ang buong kumpanya na may ginagawa na palang anomalya sa loob nito. Pero dahil sa pandaraya na yun, mga kakuns, alam niyo ba kung ano yung nangyari? Na-bankrupt lang naman ang buong kumpanya noong 2001. At ang isa sa pinakamasakit na nangyari dito, libo-libong mga tao o libo-libong mga empleyado ay nawalan ng trabaho. Nakita nyo ba, mga kakuns? Napakatuloy ng pag-angat nila, pero napakatuloy din ang pagbagsak nila. Mula 1985 hanggang 2001, sobrang bilis ng panahon, pero bumagsak na rin sila. Ito yung pinakamalaki nangyaring fraud at scam sa buong mundo. At dahil sa malawakang pandaraya sa Enron Company, si Jeffrey Skilling ay nakulong sa loob ng 24 years. Ngunit, alam niyo ba, mga kakuns, noong nakalaya siya, naglingkod naman siya sa bayan ng 12 years at nagbigay siya sa mga taong na biktima ng pangdaraya. $42 million ang kanyang binahagi sa mga tao. Pero, nung nakalaya na siya, mga kakuns, mayroon pa palang dalawang mandaraya sa loob ng kumpanya. At ito si Andrew Fastow at si Kenneth Lay. Biruin nyo, mga kakuns, milyong-milyong pera ang na-involve dito sa pandaraya na ito. Kaya sa pangyayaring ito, mga kakuns, ito ang ating moral lesson. Dapat sa isang business, merong ethical, honesty, and transparency. Para alam ng mga tao o alam ng mga empleyado kung ano nga ba ang nangyayari sa buong kumpanya. At the same time, mga kakuns, dapat magkaroon ng strong financial regulation matters. Laws like the Sarbanes-Oxley Act were introduced to prevent similar fraud. Pangatlo, mga kakuns, employees and investors must be cautious. Relying too much on one company's stock is risky. Dahil kung di tayo magiging maingat sa paghawak ng pera sa loob ng kumpanya, mababankrupt talaga ito at mawawalan katulad ng nangyari sa Enron. Maging matalino tayo palagi at maging mapagmatsyag sa mga tao na nakapaligid sa atin. Dahil baka hindi natin alam, katulad pala sila ni Jeffrey Skilling, ni Andrew Fastow at ni Kenneth Lay, na kahit gaanong kataas o dahil gaano kalayo na ang narating ng kumpanya mo, pero kung di ka magiging matalino, wala rin ang nangyayari.
para lang yan sa pagmamanage ng isang maliit na business. Pag hindi mo natutunan na hawakan ng tama ang pera, umpisa pa lang, wala. The earnest scandals teaches us that corporate greed and dishonest have severe consequences. Kasi kung hindi natin iingatan at kung hindi tayo magiging tapat, lalo na sa trabaho, ay walang mangyayari. At syempre, meron din naman consequences na kapalit. You do good, you will be rewarded. You do bad, you will be punished. That it's warning to businesses and investors to always value integrity over profit. Totoo naman yun. Kailangan mo pahalagaan yung mga tao at hindi yung kinikita lamang, hindi yung pera lamang. At yun lang naman mga kapuns, maraming salamat sa inyong panonood sa aking channel. At paalala, kung hindi ka pa nakapollow and subscribe sa aking channel, please hit the subscribe and follow button para updated kayo sa aking video. See you on the next video. That's all!